Sige po. So, ang title po ng Lord sa umagang ito ay, Who Owns Your Heart? Amen. Sino ba po ba ang nagmamay-ari ng puso mo? Oh. Sino po ba ang nagmamay-ari ng puso na meron tayo? Amen. Yung crush nyo ba? Or yung mga bagay dito po sa mundong ito, yung social media, or yung kung saan po tayo nakapokus. Sino po ba ang nagmamay-ari ng puso na meron po tayo? O ang Panginoon. Ay, Christian. Siyempre, si Lord. Amen. Di ba sabi nila, kung ano yung laman ng puso mo, ayun din yung, kung ano po yung laman ng puso natin, ayun din yung nilalabas sa ating bibig. Ayun din po yung sinasabi po natin. Kung ano yung laman ng puso natin, ayun din po yung, alam mo po, yun din po yung lumalabas sa bibig po natin. So, sabi po ng verse sa Mateo chapter 15, verse 10 to 20. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan nyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba nyo nalalaman? Hindi nyo po ba alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi nyo? Sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan nyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag, at kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Verse 16, at sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala rin pang-unawa? Hindi ba nyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang, verse 20, last po, iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay. Kaliskis, ganyan, yung mga crabs, yung mga binigte, ganun po. Hindi po sila kumakain nun. Pero po, ito po yung banggitin yung verse sa kanila. Kaya po, ito po yung isa sa pinaka-verse na powerful na nyo po sa kanila na matatagpuan po sa New Testament. Kapag po hindi po sila naniniwala, kasi po, ito po yung the best po na banggitin nyo pong verse sa kanila, na yung lahat po ng, lahat na lang po ng lumalabas sa ating labi, ayun po yung kasalanan. Ayun po yung kung ano yung nakakasakit sa tao. Hindi po yung kung ano yung pumapasok sa bibig po natin. Amen? God sees beyond the surface. Alam niyo po, isa po sa ng isang tao, 'di ba po? Naniniwala po ba kayo sa first impression last? First impression last. Unang kita mo, ay, ano na yan? May tattoo yan, siguro addict to. Eto, tawag dito, napaka-iksi ng shirt niya, siguro nagtatrabaho to sa Tapos, nakataas yung kilay niya, siguro napakasungit na itong tao na to. Nakasimangot siya, nakasigaw siya, siguro napakasama ng taong ito. Di ba po? Ganun po yung mga tao, di ba? Ganun po yung, yung unang kita mo pa lang, talagang nadja-judge na. Amen? Nadja-judge na po yung isang tao. Pero po, alam niyo po, masasabi po ng isang tao yon sa unang impression. Kasi po, una po nanggagaling yun is sa puso natin. Amen. Kung ano yung laman ng puso natin, ayun yung nasasabi po natin doon sa isang tao.
Amen? Kasi po, nadja-judge po natin yung isang tao. Pero po, sa una pong sinabi dito, God sees beyond the surface. Alam niyo po ba na si Lord ay nakatingin kung sino ka? Amen. Nakatingin po si Lord sa puso na meron po tayo. Hindi sa panlabas lang natin. Amen. Nakatingin po ang Lord kung paano ka nananalangin. Nakatingin po ang Lord kung paano ka lumuluhod sa Kanya. Kung paano yung pananampalataya niyo po sa Kanya. Amen. Grabe po yung pagtingin po sa atin ng Panginoon. And yung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, di ba po, dapat po lahat po tayo ay mapupunta saan? Lahat po dapat tayo mapupunta po sa dagat-dagatang apoy. Pero po, dahil mahal po tayo ng Panginoon, sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Mahal po tayo ng Panginoon, ay binigay niya po yung buhay niya para sa'yo. Kasi mahal niya. And hindi niya po tinignan yung kung sino ka. Amen. Hindi niya po tinignan kung gaano ka nagkakamali, kung gaano po tayo nagkakasala, di ba? Kung gaano po tayo makasalanan, hindi po tinignan yun ng Lord. Kasi tinignan po ng Lord yung puso na meron tayo. Sabi po ng verse sa Mateo chapter 15 verse 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siya nagpaparumi sa paningin ng Diyos. Amen. So, si Lord po, ang Panginoon po, hindi po siya, hindi po yun talaga nakatingin kung ano yung katulad na sinabi ko kanina, hindi po siya nakatingin sa kung, ay, makasalanan to, hindi ko na to tatanggapin sa langit. Ay, nagkakasala to sa araw-araw. Ano to, sa lupa na lang siya, sa ano na lang siya, sa impyerno. Di ba? Hindi po gano'n ng Lord. Alam niyo po, dahil sa biyaya at habag po ng Lord sa atin, kaya po tayo ay naligtas. At kaya po, nandyan ka ngayon. Amen. Dahil sa biyaya at habag ng Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Kaya nandito tayo ngayon. Siyempre, we're not perfect. Lagi naman pong binabanggit ng mga pastor, hindi po tayo perfecto. Amen. Hindi porket natanggap na po natin si Jesus, di ba? Inaccept na po natin si Lord bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Hindi na tayo nagkakamali. Hindi na tayo nagkakasala. Pero po, si Lord po, lagi niyang tinitignan yung puso mo. Kung patuloy ba tayo nagpapabago sa Lord. Amen. Kaya, who owns your heart? Dapat si Jesus. Dapat ang Panginoon. Amen. Amen. So, ayan po. Sabi dyan, but God looks deeper to your heart. Di ba? Grabe ang Lord. Kasi binabaliwala ng Lord yung mga nagagawa natin sa Kanya, ng mga pagkakamali. Pag humingi tayo ng tawad sa Lord, di ba? Accept. Di ba? Ina-accept pa rin niya tayo kasi mahal tayo ng Panginoon at lagi siyang nakatingin sa puso mo. Ayan, pangalawa po, even believers need time to grow. Sino po yung mga first timer po? Sino po yung mga bago lang attendees po? Michael, kapag inaccept mo si Jesus, okay ka nang gumawa ng pagkakamali. Hindi po tayo ganun, ha? Okay na, hayaan mo na lang, okay lang yan. Sige, balik tayo sa dating gawin. Natanggap ko na si Jesus eh. Okay lang ngayon, balik ulit tayo sa gagawin na ulit natin yung mga dating nating ginagawa. Di ba? Kung talagang nagiinom ka dati, sige, iinom uli ako. Kung nagyoyosi ka dati, sige, magyoyosi uli ako. Kasi okay na, natanggap ko na si Jesus. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganun na kapag tinanggap si Jesus, ay okay na uling gumawa ng pagkakamali. And sabi dyan, even believers need time to grow. Hindi po natatapos ang pagtanggap po natin kay Jesus. Hindi po natatapos na tinanggap lang po natin si Lord bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Kailangan po natin may paglago.
kailangan po natin na mas makilala po ang Panginoon. Kaya nga po malaking tulong yung discipleship, Bible study, di ba po, Sunday service, di ba po, kung meron po kayong ministry sa panangbahang ito, alam niyo po, isa po yan sa nakakatulong po sa atin upang mas lumago sa Panginoon. Amen? So marami pong paraan para mas lalo tayong lumago sa Panginoon. Amen? At hindi po ulit tayo maligaw ng landas. Amen? Na yung heart po natin is nasa Lord. Amen po. Kung gusto nyo pong lumago, dapat po willing din tayo sa Panginoon. Amen? You are willing dapat. Sabi mo sa katabi mo, willing ka dapat. Amen. Di ba po? Kasi, kapag hindi tayo willing, tapos, parang, okay lang, sige, Sunday na lang ako, taga-upo lang. Paano ko tayo lalago? Di ba? Paano po tayo lalago kung Sunday ka lang nakaupo? Di ba? Wala na po tayong ginagawa. Pag okay naman po yung time, may free naman po tayong humayo, may pagkakataon tayong humayo, di ba po, pwede po tayong sumama sa mga pastors. Mag-ask lang po kayo sa mga leaders. Meron po yung mga Bible study. At may discipleship din po tayo upang lumago. Amen. At hindi mawala sa Kanya. Amen po. And sabi po ng Mateo 15. Ayan. Mateo chapter 15 verse 15. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po nyo sa amin ang talinghagang ito. Amen. Sabi po dito, Jesus didn't regret him. He patiently taught him. We are all under process. Alam niyo po, di ba po, kahit po si Pedro ay, syempre, alagad na siya ni Jesus, di ba po? Alagad na siya ni Jesus. Pero po, si Pedro po, gusto pa rin po niyang mas malaman pa. Di ba po, di ba sabi po sa verse, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. So, ibig sabihin po, nag-a-ask po siya. Amen? Kasi po, mas ina-ask pa rin po niya ay yung Panginoon. Amen? Ganon din po tayo. Mahirap pong manangan sa sarili po natin kahit believers na tayo. Amen. Mahirap pong manangan kapag yung sarili na lang po natin. Amen. Amen po. Kasi po, baka maligaw po tayo ng katuruan kapag sa sarili na lang po natin. And sabi po dito, we are all under process. Sa araw-araw po ng buhay natin, kahit po kami mga pastor, we are all under process. Amen. Di ba yung kanta nga po yung binabago mo ako araw-araw. Di ba po? Araw-araw po tayong binabago ng Lord. Kaya araw-araw kan dapat magpapabago. Amen. Sabi mo sa tabi mo, kapatid. Araw-araw tayo magpabago. Amen. Amen po. So, ayan. So, even po si Pedro, hindi niya po ni-reject. Sinabi niya po ang katotohanan kay Pedro at pinaliwanag niya po na may. Amen po. And sabi po ng pangatlo po, God's grace can cleanse any heart. Alam niyo po, kahit po mamamatay na tao, kahit po sobrang sama ng ugali, kahit po, alam niyo po yun, parang feeling niya, siya na yung pinakamasama sa mundong ito, kaya pong i-cleanse ng Lord. Kaya niya pong linisin yung puso na meron siya. Amen? Basta lumapit siya sa Panginoon. Amen po. At sabi po ng verse, sabi dyan, Mateo chapter 15 verse 19 to 20, sa puso galing ang masasamang pakaisipan, pagpatay, pangangalong niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Amen po. So, yung heart po natin, sa puso po natin talaga, yung katulad na sinabi ko po kanina, sa puso natin lahat nag-i-start. And tayo po, bilang mga Christian, bilang pong nakakilala na sa Panginoon, alam niyo po, kapag yung puso po natin is punong-puno ng
alam niyo po yun, punong-puno po ng pagkakasala, gusto na, alam niyo po yun, yung punong-puno ng galit, punong-puno ng poot, alam niyo po, mag-question po kayo sa sarili nyo. Kasi po, baka yung puso po natin is kulang ka na sa prayer. Amen. Baka kulang na po sa devotion. Kulang na po sa pakikipag-usap sa Panginoon. Amen. Baka po kasi nagiging over familiarity. Ay, a-attend ako ng Sunday service. May preaching naman si Pas eh. A-attend ako ng kahit di na ako mag-devotion. Kahit wala na akong prayer. Kahit wala nang Bible study. Kahit wala nang discipleship. May Sunday service naman. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n. Kung gusto po natin na mas lalo po makilala ang Panginoon at gusto po natin na, alam niyo po, yung palitan ng kagalakan, kapayapaan, yung puso na meron ka, na puso na meron po tayo, ipabago po natin sa Lord. Amen. Ipabago po natin sa Lord. Ipalinis po natin yan sa Panginoon. Palitan po natin ng bago. Amen. Yung puso po na nasa Panginoon. Amen po. Amen. And, ayan. Sabi po, yes, the heart is where sins begin, but it's also the place want to transform. Amen. Agree po kayo doon? Agree po kayo? So, the heart is where it begins, but it also the place wants to transform. Diyan po nag-uumpisa yung mga, alam niyo po, diyan po nag-i-start talaga, hindi po sa sa isip. Sa puso po. Sa puso po nag-i-start yung lungkot, di ba po? Gawa po ng kaaway yan eh. Yung lungkot, yung poot, yung galit, sa puso po mag-i-start. Pero po, dyan din po magbabago. Dyan din po nagtatransform. Sabi mo sa katabi, ingatan mo yung puso mo. Kapatid. Kapatid, ingatan yung puso. Amen? Ayan, sabi po dito, through repentance and spirit, God can change it. Amen. Kung nagre-repent po tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng tawad sa Lord sa araw-araw po ng buhay po natin. Alam niyo po, si Lord yung nagbabago niyan. Hindi po ako. Hindi po si pastor. Hindi po yung katabi mo. Hindi po yung kahit sino man. Alam niyo po kung sino magpapabago niyan? Si Lord. Si Lord mismo. Amen. Willing po ba tayo magpabago sa Panginoon? Amen. Amen. So, have a new heart. Kailangan bagong puso. Yung bagong puso na yung tibok ay ang Lord. Hindi ang tibok yung crush mo. Di ba? Hindi yung tibok yung kung sino man. Di ba? Dahil yung bagong puso, ang tibok ay ang Panginoon. Amen? Bakit parang may nagbubulong-bulungan dito? Ayan po. So, last po. Ayan. You don't have to pretend, just come to Jesus. Sabi po ng Mateo chapter 15 verse 10, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan nyo at unawain ang aking sasabihin. You don't have to pretend. Just come to Jesus. Amen. Hindi na natin kailangan na lakas-lakas ko, Lord eh. Kaya ko to eh. Kaya ko to eh. Kaya ko tong nararamdaman ko ngayon. Kaya ko magpigil. Kaya ko yung galit ko. Kaya ko mag-isa. Kaya kong hindi. Kasi hindi po talaga natin kaya. Lumapit ka sa Panginoon. Katulad ng paglapit po ng mga disciple ni Jesus. Amen. Kasi sino ba naman may kaya? Sino ba naman kaya lang siya lang mag-isa? Diba? Di po natin kaya kung wala po si Jesus. Amen? Huwag po tayo mag-pretend na kaya natin. Si Lord po ang may kaya ng lahat ng bagay. Amen. Si Lord din po ang magbabago ng puso natin. Si Lord din po ang mag-aayos, magta-transform ng puso na meron. Amen. And He invite everyone to hear and receive the truth. Jesus invites you just as you are to hear and to understand, to made new.
Amen. Para sa lahat po ito. Hindi po para lang po sa ang mga unbelievers. Hindi lang po para sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Para po to sa lahat. Ini-invite po ng Lord yung lahat. Kahit sobrang sama pa natin, ini-invite po ng Lord na lumapit sa Kanya. Amen po. Di ba po, sabi nung verse, sige nga kapatid, pabalik. Pinalapit ni Jesus ang mga tao. Amen. Pinalapit ni Jesus. Di ba? Wala sinabi doon, oy Pedro, lumapit ka dito. Oy ano, di ba? Hindi sinabi ni Jesus, hindi siya nag-specific name. Pinalapit po ni Jesus lahat po ng tao. Ibig sabihin po, para sa lahat, yung pagmamahal niya. Amen. Para sa ating lahat, hindi para sa isang tao lang. At hindi para sa mga pastors. Hindi lang po para sa mga leaders. Hindi lang po para sa mga nakakilala sa Kanya. Amen. Para sa lahat. Amen po. Para alam niyo po yun, may bago at bago po tayo sa Kanya. Let Him into your heart, not just to examine, but to cleanse and to heal and make it whole. Amen. So, sige po, palakpangan po natin ang Panginoon. Amen. Okay po. So, konting sharing. Hindi ako makapag-pour out po ngayon. Nahihilo-hilo pa po ako tsaka nalalambot. Ayun po. Ito pong, yung verse po na binanggit ni Pastora Kim, ang kausap po ng Panginoon ay mga Pharisees. Amen. Dahil during that time, yung mga Pharisees, they are para bagang ini-insist nila na, yung lahat ng kasulatan ni Moises sundin nyo. Kasi yan ang kalooban ng Ama. Tapos binasag sila ni Jesus Christ. Binrake. Kumbaga parang, wait lang. Sinusunod nyo nga yung kautusan, pero kasi yung law na yan is in Old Testament na bawal kumain ng mga binigti, bawal ang kumain ng walang kaliskis, bawal silang kumain ng dugo or anything during that time. Tapos, ini-insist nila ng mga Pharisees. Ngayon, binasag sila ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, sinusunod niyo yung law, pero ang sasama naman ang nasa puso nyo. Ayun. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, so, hindi po, actually po, kumbaga, kung titingnan nyo yung verses na to, kumbaga nilawakan ni Jesus Christ yung batas or law na binigay ng Panginoon in a sense na mas susunod ang tao. Saan susunod? Hindi sa pumapasok, nagpaparumi, kundi sa lumalabas sa bibig ng tao. Amen? Lahat ng bagay po na kaya sumasama ang tao, hindi po nanggagaling yan sa utak. Hindi po. Nag-uumpisa yan sa puso. Tapos, nagdadwell sa utak. Pag in-injection na ng kaaway puso mo, injection na ng kaaway isip mo, lalabas na yan sa bibig mo. Di ba po? Kaya nga sabi ano pong prayer ni David? In Psalm 51 verse 10, Lord, create me a new heart, a new spirit within my heart. Di ba po, yun ang prayer ni David. Lord, bigyan mo ako ng bagong puso, bagong espiritu sa puso ko po, espangan sa ugali. Yung magiging irritable ka na, magiging bugnutin ka na, kung ano-ano nang mga mga salita ang pwedeng marinig ng tao sa'yo na hindi maganda. Amen? So, let's check our heart. Sige po, let's check our hearts. Diba? It's very basic, pero madami palagi tayo nagpe-fail. Do you agree with me? Very basic, pero palagi tayo nagpe-fail. Diba? Kapag usapang puso, Lord, kamusta na kaya ang puso ko? Yan. Ang mga question, nagpe-pray ka pa ba? Nagdi-deep ka pa ba? Nagdi-deeper relationship ka pa ba sa Panginoon? Kasi nagiging hindi maayos ang puso natin kapag hindi din maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Subukan nyo po. Pag maayos ang relasyon mo sa Panginoon,
may malalim kang relasyon sa Panginoon, i-check niyo po yung heart niyo, maayos. Pero kapag hindi differ ang relationship mo kay Lord, kapag uuga-uga, nag-shaken ang relationship mo kay Lord, hindi nagiging maayos yung heart natin. 'Di ba? Kapag alam mo na i-relasyon ka sa Panginoon, pag nadudumihan yung puso mo, lumalapit ka agad sa Kanya. Agree? Amen? So let's check our heart. Tingnan, sabi mo sa tayo mo, check mo nga yung puso mo. Pa-check ka kay Lord. So magpa-check up ka kay Lord. Pa-check up tayo kay Lord. Amen? Amen. So, the Lord is so good. Amen. Amen. Ito pa po, bigyan ko po. Alam niyo po bakit yan sinabi ni Jesus Christ sa mga Pharisees? Kasi, hindi pa lumalapit yung Pharisees, alam na ni Lord ang nasa puso nila. Alam na ni Lord na sasabihin nila yan. Alam nila na mali ang nasa puso ng mga Pharisees that time. Kaya right away, talagang binasag ng Panginoon yung